By the way, kahapon hinahanap ko 'to. Isang definitive proof na talagang si Sara Duterte ay inindiyan ang kanyang budget hearing kahapon. Oo. Kanina nag-post si Impact Leadership. Oo, gulat nga ako na may nag-upload. Ayan si Sara nagpapa-picture. Ayan si Sara. Si Sara yan, di ba? Si Sara yan, di ba? Ayan. Anong oras nag-take itong picture? Stolen shot eh. Very, very stolen shot to, mga kochero. Napakalayo nung kumuha ng picture. Napakalayo niya, di ba? Tingnan niyo kung anong oras. May timestamp eh. September 23, 6:21 AM. 6:21 AM. So, ibig sabihin, mga kochero, baka nung panahon na to, naglalakad pa siya sa beach. Oo. At, ini-enjoy pa niya ang morning, beach morning. September 23, 2024, 6:21 AM. Ang palusot kasi nila, the Vice President was on the road today talking to the people about the current events in our country. Oo. Yan ba yung on the road? Hindi siya on the road, on the beach siya. Kung kayo ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, may pwede na po yung magpadala ng yung mga remittance sa Pilipinas. Gamit po ang Sendwave. Ang gagawin nyo lang ay download ng app. Gumawa kayo ng account, lagay nyo ba ang account details nyo at pwede na kayo magpadala sa GCash, Cash Pickup at iba't ibang mga bangko sa Pilipinas. At kapag ginamit nyo pa kayong promo code, sa inyo pong unang padala ay makakuha kayo ng karagdagan $20 free credit. Kaya gamitin na sa Sendwave for all of your remittance needs. Oo. Ito yung palusot nila. Yan. Hindi raw pinag-intay ang Kongreso ng 17 hours. Hindi naman namin pinag-intay sila ng 17 hours. In fact, ayan nagsulat pa nga kami ng letter kay Kong Adjong, dated September 11, 2024 at na-receive ng September 11, 2024 at na-receive ng September 16, 2024, 8:10 AM. Nagsabi kami na hindi na kami pupunta. Kong Adjong himself already knew that VPSD leaves the deliberation of the OVP budget proposal in the plenary entirely to the pleasure of the House of Representatives. Di ba? Palusot, guys. Alam nyo, ang pangit ng palusot nila. Kasi hodang ikaw, may plano ka, may bakasyon ka, what have you, it does not matter. The fact of the matter is dapat nandun ka. Bakit? Bakit niya naging trabaho yan? Di ba humihingi siya ng budget para sa opisina niya? Para ang opisina niya ay makapagbigay ng tulong sa sambayan ng Pilipino? Tapos hindi mo sinipot? Ang budget ng OBP ay hindi tungkol kay Sara Duterte. Hindi yan tungkol sa'yo, Sara. Kasi hodang galit ka, kasi hodang naiirita ka sa lower house, kasi hodang pinagtatatanong kanila ng mga bagay na ayaw mong sagutin, kasi hodang ganun. The fact of the matter is you were elected. You were elected as the Vice President of the Philippines. Therefore, you should show up. Pag may kailangan kami, tinitiis namin para makuha yung mga bagay na kailangan namin. Kahit hate namin yung mga kailangan naming tiisin, nagtitiis kami. Kasi ganyan ang gawain ng taong hampas lupa. Yung mga taong walang choice tulad namin. Gawin mo rin yun, Sara. Kasi wala kang choice. Bumaba ka sa level namin lahat. Hindi nga sila sabi ngayon ng mga taga-kongreso. Ito, panood natin yung balita. Kung hindi na po siya interesado sa kanya pong duties and functions as the Vice President, we can ask the Vice President to step down. Dismayado ang mga kongresista sa hindi ulit pagsipot ni Vice President Sara Duterte o ng sino mang authorized representative nito sa plenary deliberations ng panukalang pondo ng OVP para sa 2025. Halos 3:00 na ng madaling araw ng Martes, September 24, natapos ang deliberasyon sa plenaryo para sa budget proposal ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan
pamahalaan. Hindi na isalang ang OVP na nakaschedule sana ng 10 a.m. ng September 23 dahil wala ang Vice Presidente para magpaliwanag sa hinihinging pondo, dahilan upang muling ma-schedule ang OVP budget sa araw ng kinabukasan, September 24. Ngunit hindi pa rin nagpakita ang pangalawang Pangulo o sino man sa kanyang tanggapan, ni hindi rin ito nagpadala ng sulat sa dahilan kung bakit no-show ito sa plenary budget debates. Kaya hamon ng ilang mambabatas, magbitiw na lang sa pwesto si VP Duterte. Mas pinili niya pa po bumunta sa isang beach resort Correct. kaysa dumalo po dito sa pagdinig sa kanya pong budget. So I guess it's the Filipino people. It's up to them, no, to judge Nakakabastos na nga, the actually. Vice President. Well, let's Totoo lang, alam nyo mga kotsero, kapag hindi kayo nababastusan sa ginagawa ni Sara Duterte, ewan ko na lang talaga. Dapat kayo nababastusan kayo. Bakit? Kasi she's not showing up for you. Kayo ang ini-Indian niya, hindi lang yung Kongreso. Tayong lahat ang ini-Indian niya. Tayong lahat ang pinapakitaan niya ng ganitong klaseng attitude. Tayong lahat na Pilipino. Wala tayong choice. Titiisin natin siya. So, ang pwede lang natin gawin habang tinitiis siya ay pagsabihan siya, "Hoy, Sara, hindi ikaw ang prinsesa ng Pilipinas. Hindi tayo monarkiya." Anyway, tuloy natin. clearly a clear sentiments being shared by a lot of members. Kasi alam mo, ano yun trabaho yun, responsibility. Can you lead your office? Kaya mo bang i-lead? Kaya mo bang i-lead ang Pilipinas? Kaya mo bang i-lead yung constituency mo? So it's a leadership question. Samantala, handa pa rin namang maghintay ang House of Representatives sa OVP hanggang bukas. Araw ng Miyerkules, September 25, ang huling araw ng plenary deliberations para sa 2025 General Appropriations Bill. Sakaling hindi na naman sumipot si VP Duterte, hindi pa rin tiyak ang mga mambabatas kung ano ang mapagkakasunduan ng mayorya sa plenaryo kaugnay nito. We will extend all courtesy and leeway, and kung necessary, magpupuyat tayo para lang antayin siya. Kaso lang ang mahalaga, huwag naman po natin i-disrespect yung proseso dahil bahagi po talaga ito ng demokrasya. Bagaman aminado ang mga kongresistang naapektuhan ng pagdinig ng Kamara sa 2025 General Appropriations Bill, hindi naman ito magiging dahilan upang magkaroon ng reenacted budget ang pamahalaan para sa susunod na taon. The budget process of Congress is slowing down to accommodate the certain personalities to appear, to be heard, to be fair, to be lenient. And I think the leniency afforded on this procedural issue will have its limit, and we will not sacrifice the budget for the sake of this, procedural lapse. Nanindigan naman ng OVP na ipinauubaya na nito sa Kongreso ang pagpapasya kaugnay ng panukalang pondo nito para sa 2025. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Yun. Alam nyo mga kotsero, this is a double-edged sword Itong ginagawa ni Sara. Kapag hindi siya binigyan ng appropriate budget, ang sisisihin niya yung lower house. Sisisihin niya yung lower house. Sabihin niya, kasi si lower house hindi tayo binigyan ng budget Sira ulo Pag hindi siya binigyan ng tamang budget in the future, sasabihin niya, hindi po kasi, magpapavictim siya. Hindi po kasi tayo binigyan ng budget. Sinabi naman po natin sa lower house, sa Kongreso, na we will leave it to the wisdom of the congressmen. Siguro po hindi po nila naisip na tayo po ay may mga proyekto, hindi po nila naisip na tayo po ay may mga pinagsisilbihang mga tao, etc. etc. Ganun. Sinabi ko naman po na naaasa na lang po ako sa wisdom nila, pero binibiktima po kasi nila ako Pinupolitika po kasi nila ako, kaya po binawasan nila ang budget. The F? Seriously, hindi mo nga inarap Hindi mo nga ma-defend yung budget mo Kung sakali man. Pag nagsalita siya ng ganun, mga kotsero, pag nagsalita si Sara Duterte ng ganun in the future, isa lang ay sasagot ng madlang people, ng sambayan ng Pilipinas sa kanya. Hindi mo nga sinipot Hindi mo nga dinipensahan yung budget mo, tapos ngayon bibiktima ka. Ako ko lang, kung kayo happy kayo sa ganyan, ako hindi. Personally, nakakabastos yan. Ang laking halaga niya, 73.287 million ang na-disallow. Hindi mo pera yan, Sara. Hijack nyo na yung hashtag na yun, hijack nyo na.
Hindi ka ba nahihiya dyan, Sarah? Hindi mo mapaliwanag to 73.287 million? Dapat nababastos kayo dito, guys. Dapat nababastos kayo dyan. Ito pa isa. 12.297 billion ang suspended, disallowed at charged laban sa DepEd ni Sara Duterte. 12.297 billion, guys. Billion na B, not an M. 6.959 billion, mga kochero. Unliquidated. Unliquidated, mga kochero. Unliquidated. Ibig sabihin, walang resibo pang naipapakita. 6.7 billion? My goodness. Ako, mga kochero, kung ako yan, kinakabahan na ako. Bakit walang resibo yan? 7 billion? Saan ka huhugot ng 7 billion pesos na resibo? Tapos ang performance mo, very mediocre as DepEd. 192 out of 6,379 classrooms lang ang nagawa. 208 na classrooms ang na-repair out of 7,550. 3 out of 88 last mile schools lang ang natapos. 3.41%. My goodness. O sasabihin nyo, ito yung president natin for 2028. Napakawalang kwenta. Walang silbi. Saan niya dinala yung billion-billion na yan? See? Mga kochero, dapat nababastos kayo dito eh. Dapat nababastusan tayo dito eh. Hindi niya sinagot yung mga tanong na yan. Yung billion na yan. Mas nauubos pa yung confidential funds. 237 million. Ubos. Tapos, ang problema dyan, mga kochero. Ang problema dyan ay yan yung mga may notice of disallowances. Disallowed. 73 million disallowed. Tapos 164 million has been flagged in audit observation memorandums. In total, the OVP used 500 million in confidential and intelligence funds, with COA flagging nearly half or over 237 million. Questionable. Magkano kayang kinita dyan, no? Kaano kaya, Patong? Napakalaking pambabalahura, pambabastos ang ginagawa ni Sara Duterte sa sambayan ng Pilipino. Sa atin pong lahat. Maniwala kahit sa hindi. Tayo ho ang binabastos niya. Hindi lang ho yung Kongreso. Lahat po tayo. Nakaka-disillusion nga itong mga Duterte na ito eh. Di ba, alam naman to ng lahat eh, na supporter ako na Digong before. Alam naman ng lahat yan eh. Kinampanya ko rin yung anak niya, si Sara Duterte. Kaya nga yung regret ko sa pagkampanya kay Sara Duterte, mas malala kay Loren Legarda eh. Di ba? Mas malala eh. Tindi. Kaya mga kochero, dapat tayo, na-offend tayo dito sa patuloy niyang pambabastos sa ating lahat. Dahil lang ayaw niyang matanong tungkol sa confidential funds. Ginastos niya eh. Buti sana, kung ayaw niya matanong tungkol sa confidential funds, edi sana hindi niya ginamit. Ginamit niya eh. Dapat mahiya si Sara sa sambayan ng Pilipino. Mahiya ka sa amin, Sara. Mahiya ka sa amin. Tapos hihingi ka ng boto sa amin in the future. O sabihin natin hindi siya tumakbo. Baka sumagot yung mga DDS. Bakit tatakbo ba si Sara presidente? Okay. Granted na hindi siya tumakbo in the future. Ikakampanya mo yung mga tao mo in the future? Hihingi ka sa amin ng boto? Ay, tigas naman ng mukha mo. Hindi na. Wala na ako iboboto kahit kaninong kaibigan ni Duterte. Kahit sinong nakaalyansa sa Duterte, kahit sinong nakaalyansa sa Dilawan, wala na ako iboboto sa kanila. Actually, alam niyo mga kochero, ito pa nga masama eh. Ano yung pinakapangit sa lahat? Di ba ang tagal-tagal siniraan ni Digong ang mga Dilawan? Alam nyo ngayon, nagmumukhang matino ang mga Dilawan dahil sa kagaguhan niya. Pardon my French. Pero dahil sa mga kalokohan ni Digonggong, nagmumukha tuloy maayos ang mga Dilawan. Ang mga Dilawan ngayon nasa redemption arc na nila. Redemption arc na.
ang mga dilawan. Bakit? Dahil kay Duterte. Dahil sa kanilang mga Duterte. Kahit ayaw mong kampihan yung mga dilawan, wala kang choice. Bakit? Napakawalang yan ng mga Duterte. Diyos ko. Ano kakampihan mo sa kanila? Wala kang susuportahan sa kanila. God bless everyone and see you again on our next live stream. Bye. See you later. Bye. Pag ganun, huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?